Makakausap naman natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development na si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang gabi, Asek Dumlao. Si Bernard Ferrer ito kasama si Clayser Pardilla ng PTV. Magandang gabi, Claysel at Bernard. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Asek, Irene, kumusta yung pamamahagi ng ayuda ng DSWD sa mga tricycle drivers sa Metro Manila? Naabot po ba natin yung 139,000? Actually, Bernard, mahigit 98,000 tricycle drivers po sa National Capital Region ang nakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa DSWD. Matapos nga po ang 4 na araw na distribution nito. Ito ay mula sa mahigit 122,000 na tricycle drivers na nakalista doon po sa ating clean list. Matatandaan po kasi nagsagawa ng deduplication process ang DSWD, and from the initial 139,000 ay ang lumabas nga po ay nasa mahigit 122,000 na po na tricycle drivers. For the remaining tricycle drivers na hindi po natin na-serve, we will schedule another payout po for them. Ilan na lamang po ito ng mga tricycle drivers, but ayon nga sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na lahat ng mga tricycle drivers na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ay ating pong mabigyan ng tulong. We will ensure that the remaining tricycle drivers will be served next week. Asek Dumlao, panibagong taas presyo na naman po yung mararamdaman ng mga tsuper at driver sa susunod na linggo. Kailan naman po makakatanggap yung mga tricycle driver sa mga probinsya po sa labas po ng NCR? Go ahead po. Yes, tinatapos lang natin yung mga tricycle drivers at mga ibang mga drivers kagaya ng TNVS, jeepney at mga MC taxi drivers nitong linggong ito. And then after that, after Holy Week actually, ay mag-umpisa na po tayo sa pamamahagi naman ng tulong ng mga tsuper out sa Manila. Asek Dumlao, yung pamamahagi po ba ng ayuda sa mga jeepney drivers, ito po ba ay gagawing nationwide o magpo-focus muna ito sa Metro Manila? Well, itong linggong ito, magpo-focus po muna tayo sa National Capital Region. Actually, yung para sa mga jeepney drivers ay nakaschedule sa Wednesday at ang target nga po natin ay mabigyan ng 5,000 piso tulong pinansyal ang nasa mahigit 21,000 jeepney drivers dito po sa Metro Manila. Asek Dumlao, gaano po kasapat ang pondo ng DSWD sa ganitong biglaang pamamahagi po ng ayuda at kinukonsidera na rin po ba natin na mag-request pa kung sakali man na hindi po sasapat yung ating pondo? Ang nakalaan na pondo para sa assistance to individuals in crisis situations as reflected in the General Appropriations Act of 2026 ay nasa mahigit 60 billion pesos. At 30 billion of this ay naka-earmark na nga po para sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang mga sektor ng pagtaas nga ng presyo ng petrolyo. And sapat naman po yung ating pong pondo para sa pamamahagi ng tulong pinansyal. And binabantayan naman po ng DSWD yung pong sitwasyon so that in any case na kinakailangan po nating magbigay ng karagdagang tulong ay handa po tayo. And of course, tayo rin ay makikipag-ugnayan sa ating mga economic managers sa usaping pondo kung kinakailangan nga na magbigay pa ng karagdagang intervention. Asek Irene, para po sa mga nag-aabang natin na mga kababayan, saan po ba manggagaling yung listahan ng mga benepisyaryo na jeepney drivers? Well, yung mga TNDS drivers, jeepney drivers, pati yung MC taxi drivers, pati yung mga service delivery riders po natin, ang listahan na yan ay nanggaling sa LTFRB. Nung isang linggo pa tayo nakipag-ugnayan sa LTFRB para maisumite na nga po sa DSWD yung pong kanilang talaan. And we have also coordinated with the local government units para naman sa pag-identify
na mga payout venues natin next week. So, DSWD is in close coordination with the other government agencies para matiyak na maayos po yung pamamahagi natin ng tulong. Asek Dumlao ang tagapagsalita ng DSWD. Maraming salamat, Asek Dumlao.